Eto na, Amerika nakialam, ICI tagilid sa buwatan booking na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Political PH TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Political PH TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Alam mo yung mga kababayan, matindi ho itong balita natin na ito. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan din ang Banateros. Syempre isa din dyan si Banat Bay. Mga idol natin yan. Ipagpatuloy natin. Banateros ha, kasi po ano ito, nangingialam na ba Amerika sa atin? Naku, hindi maganda ito. Ito po ba ay pakikialam, pagkokontrol sa atin at bakit nila inaalam? Anong meron dito? Naku po, mga Banateros ha. Hanggang ano ba, talagang tuta na ba talaga tayo ng Amerikano? Sabagay, yun ako pong presidente, tuta ng Amerikano, wala talaga tayo magagawa. Hanggang yung mga nasa baba, puro mga tuta. Alam mo mga kababayan, hindi ko talaga gusto to, galit ako sa ganito, yung colonial mentality na talagang hanggang ngayon pa ba? Hanggang ngayon pa ba? Sa kasaysayan natin, ganyan na nangyari. Hindi ka naman kasi magtataka kasi kay PRRD nga dito nila ginagawa ng problema sa Pilipinas pero doon lilitisin sa ibang bansa Di ba? Nagalit si General Luna pinakikialaman tayo ng Amerika sa lahat ng mga bagay at tayo para tayong asong ulul, isang sit uupo, di ba? Play dead, hihiga, di ba? Sana kung totoo hindi ganun para tayong para tayong aso na ewan ko hindi ako natutuwa, naiinis ako, nabibwisit ako. Baka sabihin na naman yan pro China ka, ulul. Kahit China hindi ako papayag na tayo ay tuta at hindi naman nila ugaling manuta Ang China, alam mo may napanood nga ako isang Amerikano na nagsabi na parang bagang tanong, kailan nakipagdigmaan ng Amerika, kailan nanakop Amerika suloy, ang China, kailan nanakop? Sabi nung isang Amerikano. Ang sagot ng interviewer, wala. Totoo naman. Kahit titingnan natin sa kasaysayan, hindi nga sila nangialam di ba? Kung maaalala. Sa bagay, di ba mga katunay? Ito baka mamaya bigyan na naman ng iba na kahulugan tong sasabihin ko din. Yung China kasi wala naman talaga tayo ding nabalitaan na meron silang mga lugar na sinakop. Hindi totoo, di ba? Wala naman silang inaano. Di ba? Hindi katulad nung iba na talagang literal. Kahit naman nung unang panahon, mga katunay, di ba? Kahit yung mga panahon ng mga bayani natin, ang China, wala namang sinasakop, mga inchik. Di ba? Halos yung tatlo ang naging tatlo ba yun? Espanyol, Amerika, di ba yung mga Kastila, Espanyol. Pareho din nata yun. Kastila, Amerika, di ba? Tapos Hapon, di ba? Yan yung mga talagang sa bansa natin talaga na kaya yung mga bayani natin talagang nakipaglaban. Pero etong China kasi, kilala to sa sa mga negosyo. Di ba? Negosyo. Di ba? Doon sila doon sila talaga kahit nung unang panahon, mahilig sila sa negosyo. Pero talagang wala din tayong nabalitaan na talagang may sinasakop silang bansa. May mga gusto lang silang trip, katulad trip ko tong parang parang ang ganda nitong lugar na to, parang baka makuha natin. Kaso hindi naman sila nagtatagumpay. Kaya siguro parang pag di sila nagtatagumpay, bayaan mo na yan. Hindi katulad ng ibang di ba? Yung mga nabanggit ko talaga dati nung panahon ng mga bayani natin, talagang pagsasakupin talaga gusto nila sakupin. Ninyo? Sino ba mga sumakop sa atin? Espanyol, di ba? Mga Amerikano, mga Hapon. Anong ginawa ng China? Bili kayo, pancit canton, supaw. Madalas sila ng mga panahon na yun, nagne-negosyo lang. Hanggang ngayon naman
Diba? Yung mga Chinese talaga is talagang nagne-negosyo lang talaga. More on negosyo sila sa pagpapalago ng buhay, ng hanap buhay. Ganun talaga. Punta dito, nagbenta ng kung ano-ano. At alam mo mga kababayan, hindi ako nagbibiro. Panoorin nyo yung mga documentary na mga kasaysayan. Ako tuwan-tuwa ako sa mga documentary, yung mga history ng mga iba't ibang bansa. Ang China laging ganun. Dadaong, magbebenta, anak ng wewe. Kaya na lang din ano eh. Yun nga yun nga matindi ron eh. Ito ang sarap ng kwentuhan na ganito. Yung mga China nga naman, yung mga Chinese dumadaong. Imbis na manakop sila, nagbebenta ng kung ano-ano. 'Di ba? Yun yung nakakatuwa eh. Kahit, sabi ko nga, kahit naman hanggang ngayon. Kumbaga, yung mga produkto nga ng China, pinapakinabangan natin hanggang ngayon. Oh, kaya nga merong mga made in China. O yung mga Pinoy dito, mga katunay. Aminin man natin sa hindi. Gumagamit tayo ng mga produkto ng China. Sa baterya pa lang eh. 'Di ba? Simula na lumabas yung mga battery ng China, eh maraming bumibili ng China. Oh, 'di ba sa mga e-bike, may mga made in China. Oh, isa kasi kaysa bumili ka ng branded, 'di ba? Minsan gusto mo na lang made in China eh. 'Di ba? Hindi natin pinaglalaban dito in China, hindi natin kinakampihan 'yan, pero talagang isinasabi nga ni Sir Banat Bay na wala tayong nabalitaan na gano'n na nanakop. Kahit naman yung panahon ng mga bayani natin, hindi natin nadinig na ang mga Chinese ay nanakop sa ating bansa o nanakop sa ibang bansa. Diba? Pag talaga sila, lagi po nilang ugali. Kaya nga kung tutusin, diba? Naging welcome dito ang mga Chinese sa Pilipinas. Kaya nga maraming Chinese dito sa Pilipinas dahil dyan. Diba? Dahil negosyo lang talaga eh. Magbenta na magbenta. Mag-ano sila, yung mga lakal, wala, doon sa mga kasaysayan, kasi makikita mo yan pagsakop ng mga European countries, UK, sa iba't ibang bansa. Makikita mo yan sa kanilang mga kasaysayan. Kasi ang mga puti, Amerikano, European, at saka itong mga taga-UK, may ugali na sila ang bossing, na sila ang hari. Kaya nga sinakop nila ang mga Asia, di ba? Unahan sila sa Asia. Halimbawa, yung Hong Kong, di ba? Dating sa UK yan. Yung iba pang mga ibang bansa. Eh ganoon lagi sa Europe naman ng yung Madagascar, yon. Yeah? Sa French Revolution naman may mga ganon sila. Hindi ko alam hindi ko pero ngayon nga nagtataka sila bakit yung presidente biglang presidente nilang pinatalsik. Mga friends ang kumuha sa kanya. I mean, ibig sabihin, ganun po yung ganun po yung sitwasyon na mga puti talaga ang mananakop. Feeling supreme sila. Sa Pilipinas, hindi tayo sinasakop. Iba kasi yung ito. Iba, dalawa yan dalawang klase yan Parang babae ba yan? Hindi totoo, para sa kaalaman nyo, dalawa yan. Dalawang klase ng babae. Hindi, I mean, babaeng kaladkarin. Meron dyan yung pokpok, meron dyan yung pakengkeng. Yung maharot lang talaga. Yung pokpok, nagpapabayad. Di ba? Sabi nga ng mga pokpok buti nga kami, may bayad. Buti nga kami, may value pa. Yung mga Gen Z ngayon, kaladkarin na wala nang bayad. Ito ang okay ko, ito ang ano ko. Di ba? Kaya nga yung iba naman, proud pa sila. Ito lingwahe ito ng mga kabataan ngayon. Kayo, hindi nyo kasi alam yan. Alam natin yan Hindi, yung mga lingwahe ng kabataan yan. Proud pa nga sila pag pokpok sila o nagpapawok sila. May punto si Sir Banat Bay dyan. Yung iba mga proud pa talaga ngayon. Kasi bagamat ang sasabihin pa nga nila, at least kami may bayad. Yung mga ibang babae dyan, pakengkeng na lang. Kung sino-sino na lang ang bumabanat sa kanila. Alam nyo kasi kahit sabihin natin may bayad wala, pareho lang na lang ng pabengbang, walang bayad at least kami may value. Bakit ko nasabi yan? Hindi ko sinasabi yan para ibaba ang mga kababaihan Binibigyan ko lang kayo ng example. Kasi tayo parang ganyan. Dati, pokpok tayo ng Amerika. Nagpapabayad pa tayo Bibigyan tayo ng pera, bibigyan tayo ng assistance, bibigyan tayo ng mga weapons. Yan, nagpapabayad pa tayo. So, pokpok pa tayo nun. Ngayon, hindi na ito kami! Ito na kami! Hindi na pokpok. Pakingking na lang. Basta puti, basta Amerikano. Ito na. Sige na. Kunin nyo na lahat sa amin. Ganun Kumbaga parang wala nang kapalit. Hindi ka tulad dati may kapalit. Wala na tayong
value. Hindi ko naman sinabi maging pokpok ha, pero ang sinasabi lang natin dito, bakit ganun ang sitwasyon natin sa Pilipinas? Kasi kung tutusin, no, kung ganyan tayo, no, kung ganyan na napapansin na ibang mga kababayan natin, gaya ni Sir Banat Bay, syempre, ang pangit talaga tignan. No, kasi parang nawala ng saysay yung pinaglalaban ng mga bayani natin. Syempre, kalayaan natin eh. Yun, kaya sila nagbuwis ng buhay ng mga panahon, ng unang panahon, para sa kalayaan natin. Para tayo'y manindigan sa sarili nating bansa. Hindi tayo magpasakop sa ibang tao. 'Di ba? Parang nasasayang ngayon yung ginawa nilang paghihirap. Hindi ko naman sinasabi na ang Pilipinas, ganito tayo, manindigan tayo sa sarili natin. Alam natin kasi, no, hindi natin kaya talaga. Kung tayo makikipagbuno o makikipaggerahan, hindi talaga natin kaya. Gaya nung ginawa ni PRRD, no, ilagay natin dito sa ginawa ni PRRD. Tungkol dyan sa West Philippine Sea na usapan na yan, di ba? Siyempre tayo, kumbaga ipaglaban natin. Pero, inano siya ni PRRD, pinaglaban siya pero hindi nahalata ng iba. Alam niyo yung ibig ko sabihin, hindi nahalata ng iba. Kumbaga yung China, nilaro niya yung tugtog ng China eh. No? Nilaro niya, kumbaga, hindi nyo masasakop to. Pero, hindi rin, walang dadanak na dugo, walang magsasakripisyong militar o tao. Ang ginawa niya, kinaibigan niya, talagang parang, di ba? Ganun nilaro niya eh. Na, ipinakita niya na hindi, kumbaga doon pinakita niya rin na hindi natin kailangan ng gulo. 'Di ba? Kahit yung mga base-base ng mga hindi naman nadadama yung mga Amerika ng mga panahon na 'yon. 'Di ba? Kaya nating i-handle yung problema na 'yon. Kasi 'di ba? Maaalala natin may mga Chinese vessel o mga nung panahon ni PRRD na umaabuso o nambubuli sa mga Coast Guard natin, is pinag-uusapan agad. Nagre-response agad yung China. Diba, kinakausap agad si PRRD at inaayos yung problema. Diba? Hindi katulad nito, yung pagkatapos ng panahon ni PRRD, parang nagkaroon na ng, diba, nagkaroon ng sakitan, nagkaroon ng diba? Kasi, pwede naman pwede naman tayong tumayo sa sarili nating paa, basta marunong tayong sumayaw sa kung anong tugtog. Kasi kung tayo makikipaglaban tayo, makikipagdigmaan tayo o aasa tayo sa ibang bansa, magkakaroon tayo ng utang na loob. Napakahirap magkaroon ng utang na loob. Diba? Siyempre, kung anong hilingin nila sa atin, ibibigay natin. Kasi may utang na loob tayo sa kanila. Ngayon, kung gusto nila tumulong ng kusa sa atin, di tumulong sila. Pero siguro, mas maganda na yung hindi natin pinapasok yung linya ng gera. Kasi kung pasukin natin yung linya ng gera, hindi talaga natin kaya. Kung sa armas pa lang talagang mangangamote na tayo. Diba? Diretso lang. Alam natin ang mga Pilipino, matapang yan. Palaban yan. Kahit nga itak lang ang gamit, lalaban yan. Kaya ng mga bayani natin. Pero sa panahon ngayon, kailangan natin gamitin ang isip natin. Gaya ng ginawa ni PRRD. Na walang magsasakripisyong tao. Ganun yun. Basta puti, okay na. Kahit anong gawin nyo sa amin, no? Ito, mga base militar, sige, palitan na natin yung term. EDCA. Ayaw nila ng base militar, eh. EDCA. Libre na lahat, Asan na yung dangal natin, mga kababayan? Asan na yung pinaglaban ng ating mga bayani? Di ba? Oo, yun. Lumaban, namatay ang ating mga bayani for the independence of our country. Until now, we are not free from these countries. Why? Diba? Bakit ko naman nasabi? Ito nga kasi mga para nangyayari, inaamin natin na talagang hindi natin kaya eh. Doon sa sinabi kong hindi natin kaya, tungkol sa mga pakikipaglaban, no? Talagang, siguro may interest na kakailanganin natin ng tulong ng iba. Pero, siguro hanggat maaaring makakaiwas tayo, is umiwas tayo. Pero siguro, doon sa sinasabi na tungkol sa ekonomiya natin, para umangat, kailangan natin ibang bansa. Kung hindi naman kasi corrupt tong bansa natin. Yung mga nandito, wala namang problema. Malamang ko, isa tayo sa pinakamayamang bansa eh. Babayan, mga banateros, mismo yung US Embassy, hindi na nahiya, pumunta sa ICI. At ito ang paliwanag nila, Imaginein mo, isa kang diplomat, US Embassy ka, diba? Sinasamba ng Pinoy yan eh.
Oy, ginagawa nga tayong alila niyan eh. Gusto mo punta sa bayan namin? O, patunayan mo, uuwi ka. Na, gusto mo ng US visa? Patunayan mo, uuwi ka. Patunayan mo, nakarapat dapat ka sa bansa namin. Pero ang tawag nila sa atin, brother. Hindi, kasi halimbawa, si utol ko, si Coach Oli eh. Oy, nagsasabi dyan na ba't di ko daw kamukha, mas pogi daw sa akin yun. Mas pogi sa akin yun, pero mas yummy ako. Si Coach Oli, di ba? Pwede ko bang sabihin sa kanya, kung sakasakaling pupunta siya sa aking kubol, sabihin ko, mag-apply ka muna ng visa. Hindi, pero kapatid kita, mag-apply ka muna. O kaya sabihin naman niya ako, sa akin. Kapatid pala si Banat. Uy, punta ka naman sa bahay. Dalawin naman mo itong mga aso dito. Pero mag-apply ka muna ng visa bago ka pumunta dito. Hindi, di ba? Sasabihin lang niya, mag-abiso ka lang kasi baka wala ako dyan. Ganun lang eh, di ba? Oh, yun eh, kasi brother eh. Eh tayo, brother daw tayo ng Amerika. Pero, ang tanungan kagad. Anong gagawin mo dito? Siyempre in English. What do you do? What will you do? Okay. Kumbaga parang ang pinupuntos ni Sir Banat Bay dito, kung talagang tayo, tropa pips, no, ng Amerika, is pwede tayong makapunta doon kahit magpabalik-balik pwede. Kaso nga lang, di ba, pag tayo pupunta tayo ng Amerika, na ibang bansa, kailangan natin ng maraming proseso. Di ba? Napakaraming eche-bureche. Siguro sa mga, requirements, siguro hindi naman dapat ganun kabibigat. Siguro, inaano lang nila, baka mamaya kung sinong mga mapunta doon, no? Baka mamaya, di ba? Kinokontrol lang nila, baka kung sino mapuntang masama doon, pero yun nga parang pinupunto na kaibigan nyo kami, kapatid nyo kami, tapos hihingan nyo kami ng kung ano-ano pa tinatanong nyo sa amin pag pupunta kami dyan. Di ba? Tama nga naman yun, pag kapatid mo pupunta sa bahay mo, ba't ka pupunta doon? Anong gagawin mo? Parang napaka-awkward naman yun, no? To work. We have money? If you don't have money, don't go here. Oh, di ba? Are you capable of living in America? Akala mo naman kayaman eh, di ba? Ganun eh. Alam mo, ito sa US Embassy dyan, pantay-pantay ang tao. Mayaman, milyonaryo, talagang pantay-pantay pumipila dyan. Ganun tayo ewan ko ba kung matatawag ba nating pagpapaalila sa atin yan o para bagang sobrang pagbaw naman natin sa bansa na yan. Ako kasi mga kababayan, ako, aminado naman ako. Nag-apply ako na US visa o Amerika, baka naman tanggalin ninyo, ha? Although, kaya lang naman ako pumunta doon kasi yung, di ba, naalala nyo, nabigyan tayo ng Gawad America ng award. Uy, palakpakan. Bilang isang vlogger, nabigyan tayo ng award. Kaya ako pumunta dyan, nag-apply ako ng US visa. Alam mo, nung nandun ako, nadudurog yung puso ko. Sabi ko, bakit ganito? Bakit tayo ganito ang para bagang sinasamba natin ng Amerika, tapos tayo parang kailangan maglumuhod para makakuha at makapunta lang sa bayan nila. Tapos makikita ko ito. Kaya sumamalo ko na napanood ko ito. Kumbaga tayo, dami nating hirap na ginagawa bago tayo makapunta sa bansa nila, pero di ba? Pero sila welcome at home, no? Parang boss. Para tuloy tayong nagiging alipin, parang tama naman, may punto. No, pero sinasabi naman natin kaibigan yung Amerika at Pilipinas, pero ang balita na to, sabi ko, bakit? I mean, di ba po, supposedly the foreigners or the other foreign countries should not meddle with our politics. Yan ang dapat eh. But why are they going there? Because they're just asking for something? O they are inquiring about something? Bakit? Ako ba, pag pumunta ako dyan, ganyan na salubong nyo? Baka naman kaya nagpunta sila, kumbaga nakikialam sila dito sa problema sa bansa natin. Baka mamaya, syempre, malaki na yung problema dito, hindi natin malutas. Diba? Parang mga ganon. Baka mamaya sila makalutas. Ano ba gusto nyo? Ibigay nyo na lang yung pamahalaan nyo sa amin para sa Amerika. Ganun. Ibigay nyo na lang yan. Kami na lang mamahala. Diba dati merong ganon na umikot na parang, hindi ko lang alam kung totoo yun Paki-comment nga mga katunay kung nadinig nyo rin dati yung ganung balita na kunwari pipirma, may mga pirma daw na ipapakala, tapos kapag nakalikom ng mga pirma, 1 million ba yun o milyon na kataong pumirma doon, mapupunta yung bansa natin kung sa yung Amerika na ang hahawak. Hindi ko alam kung kaninong administrasyon yun
nangyari yun. Pero naging chismis yun ha. Sa akin naging chismis, kaya nga pinapaka-comment natin dito kung naanuhan niyo rin yung balitang yun. Ako, Pilipino? Ganyan ba Kung sasalubong totoo sa ba akin? yun? At papayagan nyo ba akong mag-inquire sa inyo bilang mamamayang Pilipino? Hindi. Di ba? Bakit sila ganyan? Dahil lang ang tanong ko. Kami bang mamamayang Pilipino kung sakasakaling umingi kami na, wow, pwede ba kami pumunta dyan para magtanong sa inyo? Bibigyan nyo ba kami ng pass para makausap kayo? Hindi. Pipila kami parang mga tanga. Hindi nga pipila eh. Baka denied ka agad eh. Di ba? Pero bakit sila para bagang, hindi, importante kayo. Meron tayong dito, red carpet. Bakit? Anong sinasabi? Mag-i-inquire lang ako. Di ba kung ikaw yung tatay, tangina mo, sino ka? Bakit ka makikialam sa problema namin? Ha? Yun nga lang, issue nga yan yung mga tita-tita, yung mga tito-tito. Di ba? Yung mga tito mo nangingialam, mga tita mong nangingialam sa problema nyo sa bahay. Di ba? Ang daming ganyan sitwasyon sa Pilipinas. Yung pakikialaman kayo. Ba't kayo papayag na pakialaman yung pamilya nyo? Pamilya nyo yan Hindi pwedeng pakialaman kahit kamag-anak pa, pinsan pa, kadugo pa, walang pakialam ang ibang Kumbaga pamilya. sa nangyayari ngayon, ang problema natin ay problema natin. Hindi na nila problema yun. Diyan, dapat yung immediate family lang ang merong say dyan. Tama, mali? Ito, problema ng bayan natin to. We have to resolve this. Bakit pupunta Amerika? Anong pakialam nila sa atin? Independent foreign policy nga tayo eh. Pambirang buhay yan. At even if sabihin na natin hindi tayo pakikialaman, the mere fact na nag-inquire, nagtanong ano meron, bakit, wala silang karapatan. Ulitin ko, balik tayo sa problema nyo sa pamilya. Kasi tayo, hindi naman tayo nakikialam sa kanila, sila nakikialam dito. Problema kayo sa pamilya. Merong family problem. Tapos biglang magtatanong, ano ba nangyayari sa pamilya nyo? Tanong lang yan, di nangingialam yan kung gawin sa akin yun, babatukan ko talaga yun Tangina mo ka, bakit ka nagtatanong? Anong pakialam mo sa amin? Hindi. Kumbaga, di ba, nakakainis, di ba, pag wala chismis, may problema sa inyo, tapos tatanungin ng kapitbahay mo, ano yung nangyayari sa inyo? Bakit kayo ganyan? Ano yung narinig ko kahapon, ganyan? Di ba, parang, di ba, nakakabwisit yun. Minsan, ba't ka nakikialam sa amin? Lang, buti na lang, wala akong pamilya. Hindi, pero yung aking, wala akong asawa at anak, ganyan-ganyan. Yung immediate ko, yung family ko, yung tatay ko, di ba, kapatid ko, pag may nangialam sa amin, ay puta beng, yari sa amin yan. Bakit kayo nangingialam? Hindi naman kami public official, para pakialaman ninyo. Ba't kayo nangingialam? Bakit kayo nagtatanong? Anong meron? Ba't kayo nagtatanong? Tama, mali? The ICI will do to address the problem on the flood control projects and other anomalous infrastructure projects. So basically, he wanted to know what have we done, what we will be doing, and what do we expect from the ICI. Pero hindi wala bang sinabi ever sa tulungan ng ICI para mapaulit si Representative Sabi ko po? Wala namang ganun na pag-usapan. More of lang ang gusto nilang malaman anong ginagawa. Parang bang getting to know. Ano bang ginagawa? Parang kailangan, ma-update sila. I-update nyo kami, kung ano nangyayari. Ng ICI. Getting to know each other. Ayup! Ano to, Sware? Getting to know each other. Kailangan updated din sila. Bakit na itayo? Anong gagawin ninyo? Ano ang mga priorities ninyo? So they want to know. Pretty much like the public, because the public, they want to know kung ano ang authority at anong powers ng ICI. Did they offer assistance? Wala pa naman silang, hindi naman umabot sa ganun na offering help. So, sir, unusual na they're interested in No, corruption scandals. well, I believe anybody would be interested in any corruption issue, regardless of whether or not you're a Filipino or you're a foreigner, because there are partners, they have commercial interests, so naturally they would want to know what the ICI will be doing as far as these projects are concerned. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Political PH-TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin na reaksyon na nagbula kay Banat Bay. Ayan, na nagtatanong na yung Amerika, ha? I-update nyo.
Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.